So, yung application ng slope-intercept form sa cost function. Actually, yung cost function is yung slope-intercept form mismo. Okay? Yung slope is yun yung usually yung decline. Okay? Pagdating sa cost, yung linear depreciation, dun applicable yung depreciation ng isang item, halimbawa ng kotse. Dun pumapasok yung slope intercept form at saka hindi lang sa linear depreciation yan. Yung cost function, di ba? C of x is equal to variable cost plus fixed cost. So kung makikita nyo rito, di ba, makikita nyo dyan, yung M, yung slope is yung variable cost, and yung x-intercept, yun yung fixed cost. Slope yun, kasi yung variable cost is yung slope kasi yun yung pabago-bago. Yung variable cost, yun yung pabago-bago. Yung fixed cost, yun yung kahit anong lagay ng business mo, hindi nagbabago yung hindi nagbabago yung cost niya. So yung may slope lang is yung variable cost. So yun yung dapat natin matandaan. Applicable. Isa lang yun sa mga sasabihin natin. Yung iba rito, example na lang. And isusunod natin dito yung isusunod natin dito yung break even, yung paano sila makaka-break even. So yun na naman ang pinaka-importante rin kung paano sila makaka-break even. So yun, application ng linear equation sa business o yung linear function sa business o yung slope intercept form. So yun lang po.